ay may posibilidad talaga na magkaroon tayo ng bagong presidente itong bagong taon ng 2025. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, bagamat binibigyan natin importansya ang people power, alam natin na yung dalawang presidenteng nasisante, si Presidente Marcos Sr. at si Erap Estrada ay nasisante dahil din sa malaking papel na ginawa ng ating militar. At yung unang pagkakataon nga ay noong 1986 ang tawag natin people power, pero wag natin kakalimutan na ang nagdeklara na sila ay hindi na re-respetuhin ang chain of command ay yung si FVR bilang head ng INP, ano ba tawag sa kanila doon, Philippine Constabulary, at saka si JPE bilang Defense Secretary. No? At nung panahon naman ni ERAP, ang mga bumitiw at hindi na kumilala sa chain of command ay si Angie Reyes na Chief of Staff at saka si Oli Mercado na Secretary of Defense din. So, ang tanong, meron kayang posibilidad na ang military ay gagampan muli ang kanilang katungkulan sa ayon sa ating saligang batas na sila ang magpoprotekta sa taong bayan? Well, hindi ako magre-rely sa crystal ball. Kung hindi, subukan nating suriin kung meron ba talagang mga bagay-bagay na magbibigay dahilan kung bakit ang ating mga kasundaluhan ay gagampanan ng kanilang papel bilang protektor ng taong bayan. Unang-una, ano ba ibig sabihin ng protektor ng taong bayan, protector of the people? Siyempre, ang pinaka-obvious dyan kung talagang lalabagin mo talaga ang karapatan ng tao. At siyempre, alam naman natin na sa 13 of January, magkakaroon ng napakalaking pagtitipon, hindi lang ng iglesia, kundi lahat-lahat ng mga puwersa na nagkakaisa para magkaroon ng katarungan, no? At pagtutol nga doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. No? So sa tingin ko, ang pinakamadali na magkaroon ng papel muli ang ating militar kapag gagawa ng paraan ng administrasyon na hindi matuloy or guluhin yung mga rally na yan. So, ingat po kayo. Ang prediction ko po ay baka gagawa sila ng mga hakbang para wag matuloy yung rally na yan. Kasi alam naman natin sa mulat-mula, kasama sa kanilang script ay dapat matanggal ang Inday Sara bilang Vice President. Kung ang taong bayan sa dalawang venues, sa Liwasan at sa Luneta, sa Metro Manila at 8 pang venues all over the Philippines ay magpapahiwatig na tutuloy sila sa impeachment, hindi nila magagawa yon. Napakalaking balakid sa kanila na hindi matanggal si Vice President bilang Vice President dahil nga gusto nung tambaluslos na magpresidente. So sa tingin ko, talagang gagawin nila ng lahat para matuloy yan. Kaya kung ako si tambaluslos at natatakot ako na mawawala yung pagkakataon ko maging presidente patapos kong busugin ang mga congressman, talagang gagawa ko ng paraan para mapigil yan. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating mga presidente bilang miyembro, dati po kasi yan, sa National Security Council, kasama ang Vice President, kasama ang mga dating presidente. Pati po nung panahon ni President Duterte, no, si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council naman talaga dapat walang politika-politika dyan, no? Pero ngayon, tinanggal nila. Obviously, ang kadahilanan, ayaw nilang maupuron si VP Sara at ang kanyang aliado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon. Seguridad ng Marcos regime at yung posibilidad na dapat palitan ng tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, matapos kong pakainin din ang mga senatong, ay nako, bubuyuin ko